Siksik-liglig tayo ulit ngayong umaga, Councilor Miko. Ayan, kaya simulan na natin yung ating segment. Go ahead. Opo. Simulan na natin agad sa ating trivia question ngayong umaga. Ang tanong, bukod sa Cavite City, ano pang lugar sa Cavite ang gumagamit ng salitang Chavocano? Parang Espanyol po yan eh. Letter A, Ternate. Letter B, Naik. Letter C, Noveleta. Abay, makilahok po dito sa ating trivia segment. Ilagay po ang kanilang kasagutan sa trivia question natin sa comment box po ng ating Facebook live feed, D1 12:06 AM. Pasensya na po, wala ako kahapon dahil nag-ikot po ako, namigay kami ng tulong galing sa opisina ni Senator Tolentino. Kahapon galing ako sa Silang rin, kasama ko si Mayor General Carranza. Pagkatapos namin mamigay ng tulong sa isang barangay, dinala niya ako sa palengke din, sa Silang. Sa Silang po, na doon kami kumain. Ang dami pa rin tao, siguro mga oras po yung mga 12 p.m. Dami pa rin tao. Daming tao na may malengke, gano'n. Ayun. Kasi nagmura ng bahag, pero malaki pa lang iminura. Ayun. ng presyo ng gulay. Kahapon yun yung report sa atin ni Glazel. Sino po yung nakatanggap ng token natin ngayong umaga mula kay Senator Tolentino? Ang nakatanggap po ng token natin ngayong umaga ay si Ate Virgie Bulfa. Isa po siyang vegetable vendor. Aba, sakto pala. Vegetable vendor pala. Ayun. Good morning po. Good umaga po. Morning po. Anong oras po kayo gumising kaninang umaga para buksan yun inyong tindahan? Alas 4:30 po. Wow. Aga. Wow. Tulog pa man namang yung marami nating kababayan. Oo. May oras lang po ba kayo sa hanggang ano oras lang po ba kayo hanggang hapon ba po ba o hanggang umaga lang? Ano oras kayo naabot? 7:30. Ng gabi? Grabe. Grabe. From tagal pala. 4:30 AM, Councilor Miko, hanggang 7:30 PM. Ganun kahaba. Opo, grabe. Talagang haba. Napakasipag niyo talaga. Oo, talagang tiyagaan tayo sa itong ating masisipag na mga nagtitinda. Pero, Councilor Miko, matanong natin, bakit ang laki ng iminura ng mga gulay ngayon? Opo, depende ho kasi yan sa dating sa mga product, depende sa mga gulay na dating pag marami mababa ang presyo. Pag kasi ang dating medyo mahal. So marami ang supply. Higit 2.9 billion pesos na monetary benefits para sa 58,212 na mga manggagawa sa buong bansa. Ang matagumpay na naigawad ng National Conciliation and Mediation Board at regional offices ng Department of Labor and Employment o ng DOLE noong 2024. Sa report ng DOLE, ang mga financial benefit ay mula sa mga naresolbang labor issues sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA program ng DOLE. Ang SENA program ay ang 30-day Mandatory Conciliation and Mediation Initiative para sa mas mabilis, impartial, hindi magastos at accessible settlement procedure sa lahat ng labor issues bago pa man ito ay lumala at lumaki. Sinimulang ipatupad noong 2013 kasunod ng pasasabatas ng Republic Act No. 10396, pinalakas ng programa ang conciliation mediation bilang voluntary mode para sa dispute resolution sa mga labor-related cases. Magandang umaga rin po, Councilor Tolentino. At kagaya... Meron lang po kami mga itatanong. Okay po. Sige po. Ano po yung mga programa nyo para sa mga magsasaka at mangingisda ng mga naapektuhan po ng bagyo? Last year po, nung tinamaan po tayo ng bagyo, marami po ang iba-ibang programa. Una, nag-emergency employment po tayo sa mga doon sa na-displace dahil sa typhoon. At
nabigyan mo natin sila ng emergency employment under the TUPAD program. Pangalawa, din po yung ating DILP, yung Dole Integrated Livelihood Program. Ito po yung mas permanente, mas sustainable na employment sa mga na-displace ng typhoon. Nagbigay po tayo ng mga bangkas doon sa mga nasirang mga bangka ng mga fisherman po natin. Yung iba pa, ibang klase naman, yung mga fishing gears, at yung paraphernalia ng fishing ay nabigay din po natin as a form of restoring the earning capacity of the fisherman in the areas affected po. Oh, yan talaga ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan diyan, yung pangingisda. Parang Gayan segment naman tayo ngayong umaga. Yes, po. Ano po ba yun, meron po ba kayong problema ngayon na pinapagdaanan sa barangay? Ay, of course. 13 years ako naging barangay captain Tapos yan ay kagawad ngayon. SK Sherman yung pamangkin ko. So, ang aming kalaban ay 95% ay informal settlers pa rin ang tumana. Walang titulo ang lupa. And we're having 55,000 na tao. 33,000 voters. Wow! Laki. Grabe. Laki ano po yung mga pangunahing programa nyo dyan sa inyong barangay? Programa, of course. Ang programa ko po, mga senior citizens, saka Ethics Committee and Good Governance, sa aking committee po. Ang aking programa po ay libreng gamot sa mga senior citizen, libreng check-up, lahat-lahat ng mga diba, magsumba araw-araw sa mga senior citizen, ganun po, para umaba kanilang buhay. Kagawad Jimmy kasi is a biker. 70 years old na siya, nag-bike at saka go-walking siya every morning. Disaster resilient naman ang barangay namin. So, sabi namin nagawad kalasag kami. Binabaha kasi ang barangay Tumana, tabi lang kami ng ilog. So, panahon ng tatay mo nung MMDA chairman pa siya, way back 2014, 15, and 16, kami NCR Best Disaster Practice ang barangay Tumana. Wow. So, sobrang love namin si Sir Tolentino ever dito sa Tumana. Maraming salamat po. Patuloy pa yung mga pagkakaisa ng mga taga-barangay Tumana. Iba-iba lahi kami Informal settlers nga, marami mga taga-Ilocano, Bisaya, Muslim, Davao. Kasi nga, dito nambak yung mga iba't ibang klaseng lahi May Katoliko, Protestante. So, I keep on having socialization, connections, tsaka party, leadership training, at tsaka paghahanda sa pagbaha. Yes, and education of course. First termer pa lang siya. Wow! Kaya pa yan, hanggang 90 years old. Diyan ka humahanga, Saan kayo humuhugot ng inspirasyon? Kasi mahirap din yung yung ganyang trabaho Pagkalingkod bayan ka, kailangan 24/7 kang available, di ho ba? Tama. Ayun. Inspirasyon? Yes. Siya inspirasyon ko. Wow. And ako inspirasyon ko yung Barangay Tumana. Barangay Tumana noon is the Little Tondo ng Marikina. Ang daming gumagamit ng nagbawal na gamot, iba't ibang lahi nga, iba't ibang kultura. Ang inspirasyon ko ay ipagbuklod. At nagawa namin naman in 13 years. So, nakakatuwa lang po. Galing. Ang update natin sa resulta ng 3 laro po ng WMPBL, ang Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Sa unang game po, wagi ang Pilipinas Aguilas sa score na 78-52 kontra sa San Juan Lady Knights. Sa second game naman, kung saan nagharap ang New Zealand Blue Fire Valkyries at PSP Jimmers. At natapos ang laro sa score na 71-38, panalo ang Valkyries naman. Sa ikatlong laro kagabi, panalo ang Discovery Perlas laban sa Kalos PH Philippine Navy Lady Sailor sa score na 81-71. Ayun, Jim, Dave, congratulations dun sa mga nanalo sa larong yan ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Abay sa gymnastics naman, meron din tayong update, Konsi. Nag-uwi po na nag-uwi ng gold medal. 2 bronze. Si Jasmine Altea Ramilo.
Aba, international competition pala ito, Konsi. International Rhythmic Gymnastics Tournament Olympia 74 Cup. Ginawa po sa Sofia, Bulgaria. Nakuha niya po yung gold medal sa hoop at tig-isang bronze medal sa ball at clubs para sa elite senior gymnast category. Ay, congratulations, Jasmine Altea Ramilo. Ito yung binabanggit mo, Konsi, ano, na tayo ay namamayagpag na doon sa individual sports. Ano? Ang tanong, bukod sa Cavite City, ano pang lugar sa Cavite ang gumagamit o nagsasalita ng Chavocano? Letter A, Ternate. Letter B, Naik. Letter C, Noveleta. Ang sagot po ay letter A, Ternate. Ang Chavocano ay pangunahing salita ng mga taga Zamboanga City. Ang Chavocano ay may hawig sa salitang Spanish, kaya ito ay tinagurang Filipino pero Spanish. Bukod sa Zamboanga City, ang mga nakakatanda sa Cavite City at sa bayan ng Ternate ay mga Chavocano speaking, at marami pa ang mga gumagamit ng nasabing language sa dalawang lugar sa lalawigan ng Cavite. Totoo po yan. Pag naikot ako ng Ternate, talagang Chavocano po. Talaga? Yung mga salita, Konsi Miko, na hasta la vista. Yun. Yun, opo. Tama ba? Tama. Yun. Nadinig ko yan kay Sentol yung hasta la vista. Tama. Sa Zamboanga City, ganyan din. Nung pumunta ako. Ano rin, Chavocano. Ayun. Kaya, mabuti marami tayo natutututan sa mga trivia natin. Yes. Yan. Ang bilis ng ating oras sa Konsi Miko. Abay, alas 10 na pala ng umaga. Oo nga. Tama. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Maraming salamat ulit sa lahat ng sumubaybay. Hanggang bukas muli at magandang umaga. Ayan. Ako naman po inyong lingkod. Ay, syempre, si Konsi Miko ay magpapaalam din. Yan. Pakilala na kayo, Konsi Miko. Ayan. Konsi Miko. Maraming salamat ulit. At siguro shoutout na rin sa ating mga viewers, lalo na sa mga viewers natin sa lungsod ng Tagaytay. Maraming salamat. Alright. Magkikita tayo ulit maya-maya.